This time, dadako na po tayo sa main thing. And the main thing is the sharing of God's Word. Okay, ang Believer's Breakfast ay ministeryo na nagdanais na ang bawat isa po'y magpasimula ng kanilang araw sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. Kaya naman, hiling ko po na patuloy niyo pong i-encourage ang bawat isa. And hindi lamang po i-like natin, kundi mag-subscribe po tayo, i-share po natin ang ministeryong ito upang marami po ang mapagpala. So ito po ay sa pagnanais na ang bawat isa po ay mapagtibay, lalo na po sa mga churches na inyo pong kinabibilangan, na kayo po'y lalong magpakatapat at lalong magpagamit po sa Panginoon at maging kaagapay ng inyong mga pastor. Alright, so this time, dadako na po tayo sa mensahe po ng Panginoon at nais ko pong buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 13. John chapter 13. Yan, buksan niyo po John sa aklat ni John at mag-aaral po tayo dyan. Okay? John chapter 13 verses 34 and 35. Ganito po ang sabi ng mga talata. Okay, John chapter 13 verses 34 and 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By these shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. A very simple message with a simple title, but I believe very important. The title of our message this morning, Love One Another. Love one another. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong naging pagbasa ng kanyang salita, and this morning, I want to encourage every one of you, please listen very carefully and try to absorb the message, because I believe, as what I've said, maybe this is very simple, parang it sounds ordinary, common, love one another, pero gusto ko pong lusungin po natin ang simpleng mensaheng ito for us to really enjoy the very concept of this message. Love one another. Sa Bible po, meron tayong itinuturing na pinakadakilang utos. Ito po ay recorded sa Matthew chapter 22 verses 37 and 38. Ang greatest commandment po is to love the Lord thy God with all your heart, with all your might, and with all your soul. Ang Diyos ang ibigin po natin ng higit at lalo sa lahat. Yan po ang pinakadakilang utos. Pero mapapansin po ninyo na binigyang pansin din po ang sumunod sa dakilang utos na ito. At ito po ay ang kautusan to love our neighbor as thyself. Na mahalin natin ang ating kapwa na kagaya ng ating sarili. So generally, that is the will of God. Una, at ang pinakadakila, mahalin natin siya ng higit at lalo sa lahat. Buong puso, buong lakas, mga kapatid, at buong kaluluwa. Yan po ang pinakadakilang utos. At sumunod na po rito ay ang pag-ibig sa ating kapwa. Yan po'y sa pangkalahatan. So, imagine mga kapatid, sa pangkalahatan, sinasabi po ng isa sa napakahalagang bagay na dapat nating maintindihan, na dapat nating mahalin ang ating kapwa. Okay? Si Ma'am Maris nyo po, kapitbahay namin. Ang akala ko noon, love thy neighborhood. Yung pala, love thy neighbor. So, ang gusto ko pong i-point out, isang bagay na nais ng Panginoon na matutunan nating una sa lahat, ibigin po siya, at pagkatapos nito, yung ideya po na ibigin natin ng ating kapwa, at ang sabi po, na gaya ng ating sarili. Now, sa ating mensahe ngayon, ito po'y isang napakahalagang mensahe na pumapatungkol sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga alagad, being His followers.
bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano sa madaling salita, bilang mga mananampalataya, bilang nasa sa Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay ang mahalin natin ang isa't isa. Yan po ay halaga na itinuro ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. To love one another. Again, ang sabi po ng text natin, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By these shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So dito nyo po makikita, at dito ko po gustong i-point out ang clear understanding that he is actually talking sa kanyang mga disipulo. Okay, that our Lord Jesus Christ is talking to His disciples and He is giving them this very important message na ang sabi po niya is, love one another. We need to love one another. Tingnan niyo po ang isang church. Nakakakitaan ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang sabi po dito, by these shall men know. Shall all men know. Ibig sabihin po, kausap ang mga alagad na sinasabi ang magmahalan sa isa't isa at sa pamagitan nito, malalaman ng mga tao that you are indeed my disciples, that you are my disciples, if you have loved one another. So, ganun po kaimportante itong tatalakayin natin. Kaya makinig po tayong buong ingat, mga minamahal, sapagkat ito po ay mismong kautusan ng ating Panginoon. So, to love one another, number one, it is required. It is required for every believer to love one another. Yan po'y paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, lalo na po sa panulat po ni John. Sinasabi nga po niya na kapag hindi nyo magawang ibigin ang inyong kapatid, kayo'y katulad ng murderer. Diba? So, just try to imagine that. Ganun kaimportante sa Diyos na kung saan ginawa niyang requirement, utos po niya ito na mahalin natin ang isa't isa. So mga kapatid, wag na nating ipagmalaki na tayo po ay church ng Panginoon, kung tayo po'y kanya-kanya, kung tayo po'y laging nag-aaway, kung tayo po'y laging nagkakatisuran, kung tayo po'y laging nagsisiraan, o hindi maganda ang relasyon sa isa't isa. Wag na nating ipagmalaki na tayo po'y church ng Panginoon, at wag na nating ipagmalaki na Kristiyano po tayo, kundi natin matututunang mahalin ang isa't isa. So it is required, mga kapatid, to love one another. It is God's command. It is the command of our Lord Jesus Christ to love one another. Kaya kapag mahal natin ang isa't isa, madali po nating i-apply o i-practice ang patawaran sa isa't isa, ang panalanginan sa isa't isa, ang pagtutulungan sa isa't isa, ang pagdadalahan ng bigat ng isa't isa. Magiging madali po para sa atin yan, yung magpalakasan sa isa't isa. Ang lahat po ay pupundasyon sa dapat matibay na pundasyon, at ito po ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po ang kautusan ng Diyos, na ang bawat Kristiyano, ang tunay na mga alagad ng Panginoon, ay magmahalan sa isa't isa. So dito po sa requirement na ito, dito po sa command na ito, mga kapatid, gusto kong makita nyo po na talagang maganda ang magiging resulta at dulot po nito. So, again, hindi po ito suggestion, ito po'y utos ng Panginoon. Hindi po niya isinasuggest sa atin na mahalin natin ang isa't isa. Inuutos po niya na mahalin natin ang isa't isa. Hindi rin po binibigay sa atin ang diwa o idea na kung feel lang natin, kung feel mo naman, mahalin nyo yung isa't isa. Hindi ganun. It is required, mga kapatid. Kaya isang bagay po na talagang masasabi natin nakakalungkot sa tanawin, minsan sa mga churches, yung sila-sila, nagsisiraan, nagchichismisan, di ba? In fact, sa Biblia po, kapag po minadadapa ang kalooban po ng Panginoon, tulungan nating makabangon. Di po ba? So, importante po yan to carry one another, to care for one another. Remember my points?
na ang tinatrabaho ng pastor is to carry the flock, to care for the flock. Yun po yung makikita nating matinding tinatrabaho ng pastor. So, yun din po. Sa atin po mga kapatid, it is good to be reminded that to love one another, it is God's command. Therefore, it is required. It is required for every believer to love our brothers and our sisters. To love one another. So we need to consider one another. We need to carry one another. And we need to care for one another. So kailangan po na tayo po ay magsaalang-alang. I remember sa Galatians chapter 6, ang sabi po ni Apostle Paul sa verse number 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, he which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another, and so fulfill the law of Christ. One way of loving our brother and our sister is to somehow help them na makarecover kapag ka sila po ay nalilihis, nabubuwal, nadadapa. So let us express our love by caring and by considering one another. So yan po ang isang unang paalala na gusto ko sanang mabigyan po natin ng pansin. Kaya aralin niyo po yung book ng 1 John. Sa aklat po ng 1 John, ipinakita po kung gaano kahalaga para sa Panginoon na makita na tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. In fact, ang sabi nga po ng Panginoon, hindi siya maniniwala na mahal po natin siya, kundi natin magawang mahalin ang kapatid natin, sapagkat sa kanyang logic, paano mo magagawang mahalin ang hindi mo nakikita kung hindi mo kayang magmahal ng kapatid mo na nakikita mo. Kaya ang hindi nagmamahal ay napupuot at ang napupuot ay katulad ng magnanakaw o ng mamamatay. Yan po ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya it is good to practice that, mga kapatid. Maganda po na ma-practice natin. Kaya nga simulan natin, di ba? Nasa Pastor's Appreciation Month tayo. Simulan natin, unahin natin, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating pastor, sa pagmamahal sa ating mga workers, sa pagmamahal natin sa mga ginagamit ng Panginoon para pangunahan po tayo. And let us love one another. Wala pong kagatan, wala pong siraan, wala pong inggitan, wala pong lamangan. Yan po ang ideya ng tinatawag nating pagmamahalan. Okay? So, it is required, mga kapatid. Ang mahalin ang isa't isa ay required. Kinukuha ko po yung concept na ginamit po na ito po ay commandment. It is God's command to love one another, therefore it is required. Diba? So ito po ay inaasahan na nararapat na ginagawa ng mga Kristiyano. Kaya kung hindi po tayo nagmamahalan, hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya hindi po isinasuggest ng Panginoon na tayo po'y magmahalan sa isa't isa. Inuutos ng Panginoon na mahalin natin ang isa't isa. Kaya mahalaga po yung ating evaluasyon sa trato natin sa bawat kapatiran. Meron nga po kaming sharing, ilang sharing na ginawa doon sa aming fellowship kahapon. And one thing na ini-express ko po, it is not healthy, it is not good na ang church may grupo-grupo lang. I am not referring to grouping sa sistema ng ating pong pagmiministeryo. Pero ang sinasabi ko pong hindi kalooban ng Diyos na grouping sa church, yung may mga tao lang na pili mo, na sa kanila ka lang sasama. Yung pili mo na kayo lang ang maganda, ang tratuhan sa isa't isa. Hindi po godly yan, hindi po healthy yan. At iyan po'y paglabag sa requirement ng Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, mahalin natin ang isa't isa. It means to say that we need to love everyone, lahat ng kapatiran po natin. Kaya hindi ko po ini-encourage sa church na tayo po ay namimili lang ng ating pong makakasama at ating magiging kapatid. Wala pong problema na meron po kayong barkada. Wala pong problema na meron pong kayong kaibigan. Again, mababanggit natin ang Precious Rubies. Sa kanilang mga edad, sinikap nila na maging encouragement sa isa't isa. Wala ako nakikitang masama doon. In fact, yung grupo nga nila, ang ginagawa pa po, sila po as a group, nag-express ng love nila sa mga kapatid. Hindi ba sabi ko sa inyo, imagine po,
yung pong kanilang heart's desire, na kapag ka meron pong nangangailangan ng tulong, kapag ka merong mga worker tayo o pastor tayo na kinakasal, nag-iisip pa po sila kung paano sila makatutulong. Mga kapatid, hindi nila binuo ang grupo para sila-sila lang. Binuo nila ang grupo para lalo po nilang magawa na may express ang pag-ibig sa Diyos una sa lahat, pag-ibig sa kanilang pastor na obvious din naman, at ang pag-ibig po sa isa't isa. Pero yung groupings na ipapadama nyo sa iba, na parang hindi sila belong, yan po ay evil, mga kapatid. Because the will of God for us is to love one another. Hindi ka dapat selective sa mamahalin mo. We need to love one another. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya po maganda na maiwasan po natin sa church na meron pong kampo-kampo, mga kapatid. Kasi yun po ay espiritu ng pagkakabahabahagi. Dapat po ang mga Kristiyano, mahirap, mayaman, magaling o hindi, basta Kristiyano po yan, nasa iisang kampo tayo, at tayo po'y nasa kampo ng Panginoon. So it is not good to practice in our church na meron lang po tayong mga mamahalin. We need to love one another. It is commanded by God. Therefore, to love one another is required. Amen? It is required. Kaya sinasabi ko po sa inyo to in the spirit of love. Hindi nakakatulong, nagiging cause ng problema sa church kapag ka namimili lang tayo ng mamahalin. Puro po tayo anak ng Diyos bilang mga totoong Kristiyano. Therefore, ang will ng Panginoon sa kanyang mga anak ay ang magmahalan sa isa't isa. Amen? Kung kayo po isang ayon, just type Amen. Kung type nyo ang sinasabi ko, type Amen. Yes, you are right, Bishop. You are right, Evangelist, that every believer should love one another. Amen? It is required. And then, sa usapan po ng love, it must be real. It must be real. Dapat po genuine. At ang genuine love po, sinabi niya, you should love one another as I have loved you. Grabe po yan, ano ho? Sa totoo lang, bilang mga tao, it is not our nature to love. Ang nature natin, sentro sa sarili, makasarili. Ang ating pong nature, mga kapatid, kapakanan lagi ng ating sarili. Ang ating pong iniisip. Pero mga kapatid, the Lord Jesus Christ set an example. And the greatest example of love is no other than our Lord. Diba? So kaya importante po na dapat ang pagmamahal po natin genuine. Genuine. So either way. Basta ang Tagalog niyan, tunay. Hindi fake, mga kapatid. Hindi po kaplastikan. Hindi po pang-Kristiyano ang kaplastikan. Ang Kristiyano po'y dapat nabubuhay sa totoo at katotohanan. Sabi nga po ng Romans chapter 12 verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Kaya nga ang importante po sa buhay Kristiyano ay yung mai-apply po natin ang kalooban at ang kautusan ng Panginoon. Diba? Kung tutuusin po yung example ng Panginoon, He loved even the unlovable. Hindi naman po tayo kaibig-ibig pero minahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga dapat hindi maging mahirap sa ating mahalin ng Panginoon dahil kung tayo hindi kaibig-ibig, ipinakita niya na inibig niya tayo, siya pa kayang kaibig-ibig ang hindi natin matuto at magawang mahalin. And if we really love the Lord, prove it. Siya mismo ang nagsasabi, kung mahal niyo ako, mahalin niyo ang inyong kapatid. Kung mahal niyo ako, mahalin niyo ang isa't isa. So, at make sure na yung pagmamahal na sinasabi natin, walang halong pagkukunwari, walang halong pagpapaimbabaw. Sabi ko po sa mga mami ko, sabi ko po sa Precious Rubes, alam nyo po, sa totoo lang po, tapat ang pagsasabi ito. Minsan kasi pagka nakapag-post po tayo,
Andyan na po yung pagtatype ng mga ang pogi ni Bishop, ang pogi ni Pastor, ganyan-ganyan. Lalo na po kung si Aida Amican po ang makakakita niyan, gwapong-gwapo po yan sa kapatid niya. Sa totoo lang, huwag nyo naman pong isipin na ako, yun ang paniniwala ko sa sarili ko. Hindi po. Kaya alam ko lang po yung divine concept na kapag ka po ang tao mahal mo, gumaganda siya sa paningin mo. Tama po ba? Hindi po necessary na literally, good looking talaga, pogi talaga, maganda talaga, pero ang talagang nagpapaganda sa atin, sa pagtingin natin sa kapwa natin, kapag ka may pagmamahal. Di ba? Ang pagmamahal ang nagpapapogi sa tingin natin, sa minamahal natin. Ang pagmamahal ang nagpapaganda sa tingin natin, sa minamahal natin. So kaya it is actually love na nagpapaging pogi. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, ang sarap maramdaman na talagang ikaw nagmumukhang pogi dahil mahal ka ng tao. At kaya naman dapat ganun din po ang tingin natin sa kapwa natin. Iba po yung bolahan. Hindi po nambobola yung mga nagsasabing maganda ka o pogi ka, yung mga sincero po na nagsasabi niyan, hindi po pambobola ang tawag doon. Mahal ka nila at dahil mahal ka nila, ang epekto ng pagmamahal ay ang magiging ganda ng pagtingin talaga sa minamahal. Naku, kaya sabi ko sa inyo, lulusong tayo Lulusong tayo. Mapapansin niyo po yan na ang pastor, siya ang pinakapogi sa mga miyembrong positibo sa kanya. Pero pag naging negatibo na, lahat na ng pangit, maririnig niyo po, mga minamahal. So, it is actually the condition of our heart. Kapag ka po nagmamahal, yung mga artista nga ang gaganda na Kapag ka po hindi gusto, kapag ka irritated, or meron pong galit o personal na damdaming hindi maganda, kung pintasan po yung artista, artista na po yan. Ako pa kayang aarte-arte lang, di po ba? So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang gusto kong i-point out. Ang ganda ng magiging tingin natin sa kapwa natin, lalo na sa kapatid natin, ay sigon sa kung ano ang damdaming taglay natin sa kanya. Kaya po kapag ka hindi na maganda po ang tingin nyo sa kapatiran, hindi na po maganda ang tingin nyo sa kapwa nyo, yan po'y indikasyon na may problema sa pagmamahal sa ating pong kapatid. Kaya for me, hindi ko po binobola ang Living Water o ang Victory Fundamental Baptist Church kapag ka sinasabi kong ang palad-palad ko po sapagkat ang mga members, ang pastor, hindi ko po kayo binobola. Kaya po maganda ang sinasabi ko sa inyo dahil mahal ko po kayo. Sinasabi ko po at nakikita ko po ang ganda sa inyo. Pagka po ang tao hindi nagmamahal, lahat na ng pintas, maniwala ka, pati yung katagu-taguan. Baka pati yung peklat sa tagong bahagi ng katawan, na talagang ilalantad po yan. Nakuha niyo po yung gusto kong i-point out? Kung tutusin, love ang issue. Kaya tiyakin po natin na pag nagmamahal tayo, ito'y dapat real. Dapat tunay po ito, mga kapatid. Kaya yung good example, anong sabi ko? Sinishare ko po yung mga naging sharing po namin ng Precious Rubies. So wala po tayong favoritismo dito. Nakaka-bless lang po talaga ang Precious Ruby sapagkat sa kabila po ng sila mga 30 anyos na, mga kapatid. Diba? Makikita nyo po na gusto nila na sa kanilang old age, sila po ay maging fruitful, productive pa din. Mag-flourish pa din, mga kapatid. Yun po yung nakaka-bless po sa kanila. Binobola nyo po yung Precious Rubies. Sinabi ko na po sa inyo, pagmahal mo talaga, 'di ba? Maganda po ang nakikita mo sa kanila. So the same thing. Pag mahal mo ang pastor mo, 'di ba? Medyo yung ilang mga bagay na masasabi po natin na kapintasan niya, hindi ka doon nasa sentro. Hindi dahil wala talaga siyang kapintasan, hindi dahil talagang wala akong kapintasan. Bagamat kahapon po, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, sa balance na pagtanaw, dapat po kaming mga pastor, gawin namin yung marapat naming ginagawa. Kasi minsan, factor din po yun kung bakit hindi ma-i-apply ng mga members yung gusto nilang i-apply. Nahahadlangan po minsan. Pero ang gusto ko pong i-point out, lalo na po sa church, iwasan po natin ang division. Iwasan po natin ang kanya-kanya. Iwasan po natin na makapagpadama tayo ng bigat sa isa man sa kapatid natin.
Kaya nga sinisikap po ng inyong lingkod every time na meron po tayong service, hindi po umiikot ang mundo ko. Kaya ko po lagi nababanggit si Ate Lina. Kasi si Ate Lina po, talagang iyan, wag di kibo, tawag po yan. Ibig sabihin, pagka po may nararamdaman siya, tatawag po siya. Kapag ka po may hindi maganda sa tumatakbo sa isip niya, tatawag siya. Kapag ka medyo burden po siya, tatawag siya. Kaya maintindihan niyo po ako na nagagamit ko po siyang example. At siya po yung isa sa halimbawa na sinabi ko sa inyo na kahit anong good things ang gawin niya sa akin, naku, welcome na welcome po sa kanya. Pagka, let me use the word, pagagalitan ko siya. Pagsasabihan ko po siya. Siguro mas maganda yung pagsasabihan. Okay? Hindi po ako naaalok. Bakit? Kasi hindi niya ginagamit na masasabi nating dahilan yung pagbibigay niya para hindi po siya maging, di ba, receptive or maging teachable. Talagang kapag kasasabihan ko po yan, makikinig po yan. Now, ang pinopoint out ko po mga kapatid, ang isa sa laging sinasabi ko sa kanila, dahil nga po masyado po silang malapit sa akin, masyado po silang generous po sa akin, alam nyo po, siya mismo magpapatunay. Ang talagang sinabi ko, una, ayoko po na kung gagawa kayo na maganda sa akin, iyan ang pipigil kapag kami dapat akong sabihin sa inyo. Ikalawa po, sana po hindi ngayon ginagawa niyo ako na maganda, kailangan ang buhay ko iikot lang po sa inyo. Gusto ko po maintindihan niyo na ang pastor niyo po, ang gusto niya, ang buhay niya umiikot sa lahat ng tao. Kaya po ako, wala po tayong sinisino. Hanggat maaari po, mapapansin niyo po yan sa church, di ba? Yung nagugulat na lang po, kahit yung mga bisita natin, yung mga bago natin, bakit ko sila nilalapitan? Because I want them to feel the love of God. Di ba? Na importante sila sa Diyos. Kaya binibigyan natin ng importansya yung bawat isa. Kaya kung ikaw yung Kristiyano, tagal-tagal mo na ang ikot ng buhay nyo, kahit nasa church kayo, kayo-kayo lagi, isipin mong mabuti. Diba? Kung ganyan ba ang pagmamahal na ipinakita ng Panginoon? Diba? Kaya yung for God so loved the world, wag ko kayong maniwala sa maling exposition niya. Yung for God so loved the world, tumutungkol yan sa lahat ng tao dahil inibig ng Diyos ang lahat ng tao kaya walang kahit isang mapapahamak na sisisihin ng Diyos dahil hindi siya pinili. Diba? Mga kapatid, lahat mahal ng Panginoon. Ang problema mo lang kung ikaw ang hindi magpapahalaga sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Diba? Ganon din naman eh. Diba? Merong mga bagay na dapat maintindihan po natin sa buhay natin. Kaya ang ipapractice natin, kung magmamahal tayo, mahalin natin ang lahat ng tao. Hindi nyo ma-expect na lahat magre-respond sa pag-ibig ninyo or papahalagaan yung pag-ibig ninyo. Pero hindi yun ang problema nyo. Ang problema natin, yung utos ng Panginoon that we need to love one another. Let us apply that. Mahalin natin ang lahat. Wala tayong dapat pinipili. Hindi magandang tanawin sa church. Ang mga members na sila-sila lang lagi. Ang kalooban ng Panginoon, love one another. Give attention sa lahat ng kapatid natin. At pinapayo ko sa inyo to, members ng church, isang napakagandang practice po na medyo kapag kayo nasa church, ang isa sa tingnan nyo ng ministeryo, sino kaya ang bago? Sino kaya yung ngayon lang umaattend? Sino kaya yung mga bisita namin? Sino kaya yung mga mukhang walang gaanong pumapansin? Medyo bigyan natin ng atensyon. Let them feel the love of God through you. Yan pong masarap sa church. Kaya akala nyo, hahangaan natin na laging kayo-kayo lang. Hindi po tama yun. Merong lakad na maganda, kayo-kayo. Pero yung idea pong nasa church, wag yung ipaparamdam na kayo lang ang parang magkakapatid sa Panginoon. Let us make sure that in our church, ang atmosphere, nandun yung love of God na mararamdaman natin na pagmamahalan talaga sa isa't isa. Mga kapatid, ito po'y dapat maging real. Ito po ay dapat selfless. Ito po ay kung kinakailangan sacrificial. At ito po ay dapat steadfast. Pag nagmahal ka, dapat tibay din ang dibdib. Opo, wag yung pagka magaganda ang nangyayari. Mahal mo kapag ka po kumabisala, hindi na. So, kinakailangan po ang love natin tunay. Hindi po 295. Amen? So, ito ay dapat selfless, kung kinakailangan sacrificial, and dapat ito po ay steadfast. Diba? Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ito po ay selfless sapagkat inuna po niya ang iba. Ito po ay sacrificial kasi binigay po niya ang buhay niya. Ito po ay steadfast sapagkat minahal niya po tayo. Till the end.
At dapat ganun din po tayo. Kaya pagka po ako nakipagkaibigan, ang gusto ko po, hindi nagbabawas, hindi nagpapalit. Gusto ko po, nagdaragdag ng kaibigan, pero ayoko po na magbabawas at ayoko po na dumating doon sa punto na yung itinuturing mong kaibigan sa kahulihan, kaaway. Mga kapatid, maaari tayong magkaroon ng mga magagawang hindi tama sa isa't isa. Pero lahat, love covereth the multitudes of sin. Huwag pagkakamalian ng iba na yung talatang yan, pagkusinti sa kasalanan. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi ang pagkukulang ang magiging dahilan para ikaw ay tumigil sa pagmamahal. No, mga kapatid. Ang idea po nun is always giving the benefit of the doubt. Medyo nagbibigay ka ng maaaring maging, alam nyo po yon, para manaig pa rin yung pagmamahal. Hindi nyo po hinahayaang ayunan si Satanas sa inilalagay niya. So, number 1, love is required. Particularly, loving one another. It is required. Amen? Love is required. Second, love must be real. It must be real. Dapat ang pagmamahal natin tunay. And then, love must be recognizable. Diba? Dapat ang pagmamahal natin nanonotice. Dapat ang pagmamahal natin nararamdaman. Dapat ang pagmamahal natin nakikita. Hindi po pwedeng lihim na pag-ibig. Hindi po pwedeng ganun. Kasi ang pagmamahal po ang hindi dapat pinipigilan. Iniuutos niya na dapat i-express natin yung pagmamahal natin. Kumbaga kanina, ang binibigyang pansin po natin ay yung tinatawag nating command. It is required. Pangalawa po, it must be real. So ito yung character of our love. So pangatlo naman po mga kapatid, love must be recognizable. Ang ibig sabihin mga kapatid, dapat may confirmation. This is about the confirmation of love. Diba? Ang sabi kasi, by this shall all men know that ye are my disciples. So dahil daw po sa nakikita, nare-recognize, nano-notice, na-o-observe na pagmamahalan natin sa isa't isa, ano po ang sabi? Then, malalaman po ng lahat ng tao na tayo raw po ay mga tagasunod ng Panginoon. Kung mamahalin daw po natin ang isa't isa. So, kamusta po tayo? Nararamdaman ba ng isa't isa? Kung yung tao nga mismo, hindi niya nararamdamang mahal mo siya, maramdaman pa kaya ng ibang tao po yan. Kaya mga kapatid, i-observe nyo po. Kung paano pong nagpapakita ng halimbawa, maging ang inyong lingkod. Minsan nga, baka po pwedeng mapagtampuhan pa ako ng mga close sa akin Dahil may mga times na parang hindi iikot talaga yung mundo ko sa kanila. Why? Because I want everybody to feel na hindi tayo naninino. Minahal nga tayo ng Diyos Lahat tayo rin po dapat ganong magmahal. At ang kagandahan po sa church, kapag ka nakikita ng iba, at yan po yung gusto kong maging motivation church, di ba? Ano po sinasabi ng mga nagiging bisita natin? Nakakatuwa naman po dito sa church nyo. Talagang pamilyang-pamilya po kayo. Nakakatuwa naman po kung paano nyo itrato yung isa't isa. Nakakatuwa naman po ang turingan nyo sa isa't isa. Nakakatuwa naman po ang pagmamalasakitan nyo sa isa't isa. Nakakatuwa naman po ang saya ng pagsasama-sama ninyo. Hindi po ba? So mga kapatid, dapat yun po ang atmosphere sa church. Yung pag may nakaka-attend sa atin, baka mamaya, kabago-bago lang nang umattend, chinismisan mo na kaagad, siniraan mo na kaagad yung kapatid mo. Mga kapatid, mga minamahal, hindi magandang practice yung paninira, hindi magandang practice yung pamimintas. Sabi ko nga sa inyo, ang salitang pintas, papayagan lang yan kapag ka mga Ilocano ang nagsasalita niyan. Kasi tanging ang mga Ilocano ang may magandang kahulugan sa salitang pintas. O para maintindihan nyo po ang ibig sabihin ng pintas, tingnan nyo po si Mami Malu. Diba? O, tingnan nyo po yung precious rubies. Yan po, mga pintas po yan. Diba? Kasi sa Ilocano, ang pintas po, ganda. Tama po ba? Para po yung wife ko. Kasi ang wife ko, Ilocana po yan Sa Abra po sila
Di ba? Napintas na balasang. Yan po yata. So, yun po mga kapatid. Kaya, hindi po maganda, lalo na kung Tagalog ka, napintas ka ng pintas. Sira ka ng sira sa iba. Lumalabas po na manifestation ng godliness. Di ba? Manifestation po ng mga masasabi po nating pagkamakadiyos, yung pagmamahalan sa isa't isa, marka ng pagkadisipulo. Diba? So kaya ang pagmamahal natin sa isa't isa dapat recognizable. Ito ay manifestation ng love ng Diyos. Ito ay mark ng pagiging disciple. At ito'y magnet na maglalapit sa iba. Amen? Na makaka-attract sa iba. Kita nyo? Napakagandang makita natin na sa usapang pagmamahalan sa isa't isa, hindi po pwede na mahal natin pero hindi na-express. Mahal natin pero hindi na-notice. Dapat ang pagmamahalan po sa isa't isa, dapat ipinapractice po yan sapagkat yan po nagmamanifest ang Diyos. Okay? Yung manifestation of God sa buhay ng Kristiyano. And then mark ng discipleship po yan. Marka ng pagkatagasunod ng Panginoon. Marka ng pagkadisipulo at magnet yan that they will bring people to draw closer to God. Amen? Yung maa-attract po sila sa atin. So, napakagandang bagay po, mga kapatid. Maganda na ang makita ng mundo ay ang compassion ng ating Panginoon. It is good for the world to see, mga kapatid, Christ's compassion, yung pong Christ character, at yung tinatawag po nating command, yung utos ng Panginoon. So, napakahalaga po ng ating tinalakay ngayong umagang ito, mga minamahal. It is good to always consider that being a believer, we're commanded by God to love one another. Inutusan po tayo ng Panginoon. Ano yung tatlong bagay na dapat nating mai-consider? That love is required. Okay? It must be real and it must be recognizable. Ibig sabihin po, kapansin-pansin, napapansin, nakikita, nahahalata, na-o-observe. Yan po dapat ang takbo. Imagine niyo po yung church natin. Kung mabubuhay po tayo at iiral po ang church natin na may genuine love sa isa't isa. Sumasang-ayon po ba kayo na kapag ka po sa church, nakikita po natin na talagang sila-sila lang. 'Di ba? Nalalagay tayo sa damdaming parang out of place. Pwedeng isa yan sa pwedeng maging epekto. And hindi natin dapat pinapayagan yan. Dapat maging sensitive po tayo na baka nakaka-apekto tayo sa iba. Mga kapatid, ang tao po pag lumalapit sa akin, kahit kailan, hindi pwedeng hindi ko i-appreciate. So I really appreciate if the members of the church, they are expressing their love, nag-e-exert ng kanilang effort. Natural lang, kung yung hindi nga pumapansin sa akin, pinapansin ko di lalo na po yung mga pumapansin sa akin. Yung hindi nga po thoughtful sa akin, pinapansin ko di lalo na po yung mga thoughtful sa akin. Kaya hindi nyo po maiaalis sa akin na kapag ka meron pong napaka-expressive, talagang mahalin ko po sila. Pero ang isang kayang sabihin ko po sa inyo, hindi yung mga may ginagawa at may binibigay lang sa akin ang kaya kong mahalin. Talagang ikinasa ng Diyos ang puso ko na mahalin ang aking kapwa, na mahalin ang isa't isa. Kaya nga ho, kahit mayroong mapagsamantala, minsan napagsasamantalahan po ang inyong lingkod, sapagkat ang punto ko po, basta ang mahalaga, ang aking ginagawa para sa kanila, genuine. Kung ang kanila po'y pagpapaimbabaw, kung ako po'y ginagamit lang nila, hindi ko po problema yon. Problema po nila yon. Bagamat, dapat may discernment din po tayo. Pagka alam mong abusive, hindi rin po love na i-tolerate natin ang pagiging abusado. So kaya importante po ngayong umaga na tayo po ay napaalalahanan ng mahalagang mensaheng ito. Mga kapatid, ang sabi po ng ating teksto, mahalin natin ang isa't isa. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one
another. If you have love one another. So, love is required. Love must be real. And love must be recognizable. So, it is required because God commanded it. Okay? It must be real because that is the character of Christ's love. That is the character of love. It must be real. And then, ito po ay dapat napapansin. So, yun yung confirmation of love. Kaya nga, ang maganda pong comment, ang maganda pong impression sa church, nakakatuwa sa church nyo. Mapipil mo talaga na belong ka. Nakakatuwa sa church nyo kasi dama mo yung malasakit at pagpapahalaga ng isa't isa. Nakakatuwa sa gawain nyo. Yan po nawa ang prayer at goal natin na maging observation ng mga tao na nakapaligid po sa atin sa church na kinabibilangan natin. Wag po ang mararamdaman nila friction. Wag po sana ang mararamdaman nila division. Wag sanang ang makikita nila siraan dito, siraan doon. Mga kapatid, ang pag-ibig sa isa't isa, ang kalooban ng Panginoon na i-practice natin bilang church, bilang mananampalataya, bilang disipulo ng ating Panginoon. Amen? Wag po love mo lang kapag ka napapakinabangan mo. Kapag ka naghirap, hindi mo na love. Diba? Wag po love lang kapag ka magaganda sinasabi sa iyo. Kapag ka medyo napapaalalahanan ka at napagsasabihan ka, sana love mo pa rin. Yan po ang love na itinuturo ng salita ng Diyos. Again, let us love one another. To love one another, it is required. At ang love, ito po yung utos na dapat sundin. It is required, it must be real, and it must be recognizable. I hope na na-bless kayong muli sa ating naging pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Dito po sa Pinagpalang Ministeryo, ito po ang Believer's Breakfast with BFDB. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay manalangin. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very important reminder. Thank you, Lord, that you reminded us through your word that we need to love, that we should love one another. I pray, O Father, na mai-apply po namin ang mensaheng ito. Nawa nakita namin ang kahalagahan nito sa church na amin pong kinabibilangan. Na napakaganda po na amin pong mai-practice ang tunay na pagmamahal at pagmamahalan sa isa't isa. By considering one another, by carrying one another's burden, and by caring for one another. Lord, I pray that you will continue to give us grace na ito po ay aming magawa, Panginoon. Nawa, mabigyan pansin din po namin na ito po ay pagmamahal na tunay. Na ito po ay selfless, sacrificial, and steadfast love. Nawa, dakilan Diyos, sa amin pong naging pag-aaral, makita na talagang mahalaga na makita ang pagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat ito po ay manifestation ng pag-ibig mo, marka ng aming pagiging disipulo, at magnet na maghahatak at maglalapit sa tao para po sila ay makapiling namin sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much. Ito po ang aking panalangin, taglay sa puso, ang lagit-lagi pagnanasa na makapagministeryo at maging pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, very beneficial po itong mensaheng ito, mga kapatid. So, ito po ay magiging beneficial, maging sa church life po natin. Kaya patuloy nating ibigin po ang isa't isa. Okay? Thank you so much po.